lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Magandang umaga po sa inyo mga giliw na ka-AANP. Naranasan nyo na ho ba na umupo sa first row or front row? Ako nung grade 3, nasa last row dahil matatangkad daw kami at medyo madadaldal. Pag may vacant seats sa first row, kayo po ba ay uupo? Yung iba, ayaw kasi madali siyang matawag o madali siyang mautusan. Yung iba naman, nahihiyang umupo sa harap. Ang iba naman ay malayo kasi sa pinto sa CR, hindi makalabas agad, mahirap makatakas. Pero syempre, meron naman talagang gusto sa harapan or sa first row or front row dahil maririnig nila at makikita nila ng malapitan ang nagsasalita. At pag may premyo, mauna silang mabibigyan. O ano kapatid, wanna try first row? Pray po muna tayo. Panginoon, ituro mo po sa amin kung anong dapat naming gawin upang maluwalhati ka at magkaroon kami ng matagumpay na buhay. Pagpalain mo kami sa pag-aaral na iyong salita sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Dadalhin ko po kayo sa unang panahon kung saan yung mga tao na nasa first row ang may malaking kontribusyon sa pagkapanalo sa labanan. Ang teksto po natin ay makikita sa 2 Chronicles 20. Noong nalaman po ni Jehoshaphat na may malaking hukbo na lulusob sa kanila, ito po ang ginawa nila. Una, nanalangin at nag-ayuno po sila. Verses 3-4, nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno lahat ng mga mamamayan ng Juda. Nagtipon-tipon ang buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Tumayo siya sa harap ng taga-Juda at taga-Jerusalem at nanalangin. Verse 12, ikaw po, O Diyos namin, parusahan niyo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganitong karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. In English, ang sabi po, for we have no power against this great multitude that is coming against us, nor do we know what to do, but our eyes are upon you. Pangalawa pong ginawa nila, nagpalakasan sila ng loob. Kasi nga naman, kailangan lagi paglabanan, dapat malakas ang loob. Verses 15-17, ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Hindi na kayo kailangang lumaban, manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Ang pangatlo po nilang ginawa ay pumosisyon sila sa dapat at gumawa ng strategy na ayon po sa Diyos. Verse 21, matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Iniligay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Eto na. Ito ang nasa first line o front row o first row or unahan ng hukbo. Sila ang mga awit. Very unusual. Ano po? Dapat ang mga nasa unahan ay mga matitinding mga mandirigma na may mga armas. Pero ang armas nila ay papuri sa Diyos.
there is something about the voice, the sound, the music. There is something about singing praises unto the Lord. Bilang mga watchmen, ito po ang isang weapon natin, our weapon of praise. Sino po dito yung gusto niyang umawit kahit na ang grade sa music ay 74? Kahit na pang brown out lang ang kanta or ang boses or pang banyo lang ang mga boses. Sinasabi ko po sa inyo, may kapangyarihan ang pag-awit sa Diyos. Verse 22, nang marinig ng mga kaaway, ang awitan, ginulo sila ni Yahweh dahil dito sila ang nagkagulo. Naisip ko tuloy, hindi kaya nagkagulo sila dahil naingayan sila o nairita sila sa mga boses ng mga awit? Biro mo, pagkarinig nila sa mga awitan, nagsipatayan sila. Silang magkakakampi ay talagang naglaban-laban hanggang walang natira at nakahandusay lahat sa lupa. In truth, dahil makapangyarihan ang pag-awit natin kay Lord yung mga awitin para kay Lord. Pag pinuri natin siya, inawitan mo siya, magkakagulo ang mga kaaway. Wala ka pang gastos na armas. Libre ang kumanta. Hallelujah! Dahil buwan po ngayon ng pag-ibig or Feb-ibig, usong-uso ang love song. Pag mahal mo naman talaga ay mapapakanta ka ng ngayon at kailanman, sumpa ko'y uiibigin ka. Kung love mo talaga si Lord, mapapakanta ka talaga. I love you more than anything, I praise you. You are everything to me. Si Jesus ang aking musika. Go out and sing unto the Lord. Dance before God. Wala akong pake kung anong sasabihin ng tao. I will sing and praises and dance unto the Lord. Yan din ang ginawa po ni Haring David. At sila Pablo, nung nakulong sila, umawit sila ng papuri sa Diyos at nayanig ang kapaligiran, nakatakas at may naligtas pa na kaluluwa, yung bantay sa piitan. Acts chapter 16, verses 25 to 26. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. Marami din po akong karanasan in praising God. I won many battles. I love to sing unto the Lord. At ito ang alam kong weapon ko para magtagumpay. Kapatid, lumabas ka, tingalain mo ang langit at mamaya makakapuri ka na sa mangha at kadakilaan ng ating Diyos. Look up and see the heavens, the sky, feel the air. Doon makakaumpisa ka na umawit sa Kanya. Maging sa iyong kwarto, basta manalangin ka and then magpuri ka sa Diyos. Pag may depression ka, nalulumbay, ang sinasabi po ng psychologist, lumabas ka, magpa-araw ka. Totoo yun. Then, pag nakita mo na ang araw, ang mga ulap, mapapakanta ka na. Attack your problems with praise, mga kapatid. At kung alalahanin po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, talaga namang mag-o-overflow sa ating puso ang pag-awit. Kapatid, to win the battle, we had to praise. Kung aking maaalala ang lahat ng ginawa mo sa buhay ko, di ko na mapigilan pa ang umawit at magpuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Sapagkat kay buti mo sa buhay ko, binigyan mo ng kagalingan, lahat ng aking karamdaman, puso kong nangangambay, binigyan mo ng katiyakan. Kaya naman lahat ay aking gagawin, mapapurihan ka lang, O Jesus. Magsaya tayo ngayon, pagkabuhay ang ating Panginoon. Magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon.
pagsamba ka lang sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumambad sa presensya niya. Wow, wow, na 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 na. Wow, wow, oh, oh, na 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 na. Dakila ka, O Panginoon, sambahin ang pangalan mo. Purihin ka, luwalhatiin ka, habang nabubuhay. Walang higit na uri ng pagsamba sa iyong katangian, sa iyong kadakilaan. Magpakailanman ay sasamba sa iyong Jesus. Bitin ba mga kapatid? Pwede namang ituloy-tuloy mo lang, pero hayaan mo munang sabihin ko ito. Have a happy and healthy Monday mga kapatid. Salamat po. God bless us all. Naranasan